Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel and kagigising ko lang pala. So, pero magpiprint ako ngayon ng stickers kasi merong umorder sa atin ng stickers. So, ayan. Ipiprint ko muna siya. Naayos ko lang siya dito sa isang MacBook. Sa MacBook. And then, I'm going to use this to print. Tapos, ang ginagamit ko mag-print yung pigment printer natin. Yung kinonvert ko na Epson L121 printer. If you haven't checked my video ng Epson L121, unboxing ata yung video na yun. Yun, check nyo. Kasi, I know maraming naghahanap ng mga printers, especially ngayon kasi ginagamit sa school. And kung gusto nyo nga mag-printing business din, gano'n, mas maganda to use pigmenting printer kasi mas matagal ang buhay niya compared sa dye ink na printer. So, ayan, mag-print muna tayo guys ng ating order. At iyan. Ayan guys, so dito ko siya pinrint sa isang laptop kasi ito yung talagang dedicated laptop ko sa pagpiprint. Tapos ito yung ating Epson L121 na printer na naka-convert to pigment. So ayan yung ating piniprint na stickers. Ayan. So kaya pala may ganito ako dito guys. Nirecycle ko lang ginamit ko. Kasi wala siyang paper catch tray. So like this one, yung isa Epson L121 ko na ginawa kong sublimation. Wala siyang catch tray. So kailangan nakasahod yung kamay ko. Pag nag-print ako. Pero sublimation naman siya. So, okay lang. Pero ito kasi for documents siya and stickers, ganyan. So, ayan. Nilagyan ko siya ng, ito, yung ginamit ni Orion sa Aladdin. Yung mga pinangpeta ni Orion. Mga performance tasks na laminated. So, ito yung nilagay ko pang salo ng, pang catch ng mga documents na piniprint ko. So, ayan siya. Naka-high setting po. Naka-high setting ang ating printing ngayon. Kaya medyo mabagal siya. So, yun lang. Mabagal si Epson mag-print. Mas mabilis po mag-print si Canon. So, yun. Kung medyo issue sa inyo ang mabagal na pagpe-print, so I suggest you go for Canon. Pero si Canon, hindi siya napapalitan ng dye ink. Dye ink lang siya. Hindi siya napapalitan ng pigment. Pero ito, si Epson mo, napapalitan siya ng pigment. So, ayun na po ang ating stickers. Mamaya ika-cut natin siya. Ayan guys, tapos na tayong mag-print. So, kain muna tayo ng breakfast. At ang breakfast, ayan, syempre, ang ating coffee, hot coffee. Hindi muna ako mag-ice coffee ngayon. And then, meron tayong biniling, from LA Bake Shop. Alam ko, favorite to ng karamihan. Especially yung mga taga NCR, taga Metro Manila. Ginagawang pasalubong ito kapag may nagpupunta dito sa Pampanga. So, ayan, LA Bake Shop. Actually, mixed siya. Yung box niya ay mix ng Spanish bread and cheese bread. Yun. Sabi ko kay Papa, i-mix na lang niya. Nakalimutan ko na kung magkano to. Pero noon, alam niyo, mura lang to. 190 something lang ata. Pero ngayon, syempre, nagtaas na lahat ng bilihin. Baka almost 300 pesos na itong isang box na to. Ayan. Kain tayo, guys. Natin. Ayoko ng, cheese bread. Ayoko ng cheese bread ngayon. Spanish bread tayo. Pero parang lumiit siya, no? Parang pumayat yung Parang nangayayat yung Spanish bread. Ayan. Tapos mag-e-edit din tayo ng videos. Pero, i-cut ko muna yung mga stickers bago ako mag-edit. Kasi para maparider ko na. Kain tayo, guys. Ang sarap. Ang sarap ng Spanish bread nila.
Ang sarap ito na sa kape. Ayun guys, naligo muna pala ako. Tsaka uminom ako ng paracetamol kasi medyo sumakit ang ulo ko. So, nag-warm bath muna ako. And ngayon, since medyo maaga-aga pa, mag-ano tayo kasi nakakaramdam na ako ng gutom. Pero ang ginagawa ko kasi instead of eating, so, nagtitimpla ako ng collagen. So, pakita ko sa inyo. Ito guys, yung collagen na to, this is, tinapon ko na pala yung box. This is from the Diet Coach. Ayan, collagen. Ilalagay ko yung link dito sa Shopee. So, tinitimpla ko siya normally kapag ganitong mga time past 10. Ganyan, kapag medyo tinatamaan na ako ng gutom. So, ito yung tinitimpla ko. Para instead of kakain ako, hindi na ako kakain. Ito na lang yung iinumin ko. So, juice naman siya. This one is banana milk flavor. Ayan, mura lang siya. Parang, pag nasasaktuhan mo na sale siya, mas mura, of course. So, titimplahin ko muna siya sa, sa normal temperature na water. Tapos, lalagyan ko siya ng ice. Mas gusto ko kasi na may ice siya. So, lagyan muna natin ng water. Ayan guys, so natimpla na natin ang ating collagen, banana milk flavor. So, if gusto niyo itong itry, masarap naman siya guys. Akala ko nga dati masama yung lasa. Para siyang shake, parang mga milkshake, ganun. So, if you want to try, lalagay ko yung link dito sa description box para maka-order na rin kayo sa Shopee at matsyempohan niyo yung mga free shipping vouchers din. Since malapit na hindi pa naman pala. Wala pa. Start of the year pa lang. Pero lagi naman, nagkakaroon sila ng free shipping voucher. So, dun sa link na ilalagay ko sa description box, dun kayo order kasi mabilis din siya mag-ship. Inom natin. Ayun guys, share ko na rin pala sa inyo. Diba nga, nagpa-wax ako. So, ito pala yung ginagamit ko na soothing cream. Ayan siya. So, from Le Bear, actually, matagal na to. Kailan ba expiration nito? 2025. So, 2022 pa siya manufactured. So, okay lang. 3 years from, So, maganda siya. And then, amoy tea tree oil. I think. Oo, yun. Tea tree oil, chamomile. Ayan. So, ginagamit siya. Ang advice sa akin nung nag-wax ay every after daw na maligo. So, yun. Although, hindi ko nilalagyan yun sa may kilay ko kasi wala naman ako nakikitang allergic reaction or anything. Pero, ilang beses na ba ako nagpa-wax? 4 times na ata ako nagpa-wax. So, normally, nilalagay ko siya sa may bikini area. Kasi nga, nagpa-Brazilian wax ako. So, doon ko siya nilalagay para hindi ako ma-irritate. Although, ngayon, hindi naman ako na-irritate kasi nga, hindi naman first time kung nagpa-wax. And then, sa legs, kasi nagpa-wax din ako sa legs, and then sa underarms, pwede rin siyang ilagay. So, from the time na nagpa-wax ako last, kailan ako nagpa-wax? Nung Sunday, so, ngayon pala ako naglagay ng kasi nag-threading to, kasama yung threading. So, ngayon pala ako naglagay ng kilay, and then, hindi pa ako nag-apply ng underarm, ng roll-on, or ng Dio, hindi ako nag-apply pa sa aking underarm. Para hindi siya ma-irritate. Para lang ma-sure na hindi siya ma-irritate. So, gagawa tayo ng separate vlog about Brazilian waxing. Ayan. So, stay tuned. Ayan, mag-toothbrush ka. Ha? Bakit? Sandali lang, wait lang. Bibigyan ko lang si Mojo Girl ng toothbrush. Ayan. Paano mag-brush si Mojo Girl? Paano mag-brush si Mojo Girl? Paano mag-brush si Mojo Girl?
Brushy, brush, 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 brush. Kinakain mo lang eh. Anyway guys, ito pala yung tooth gel. Emoji girl, ayan. Tooth gel from Tiny Buds. So, if meron ka, hindi ko pa siya pinapagamit nung pero kailangan muna kasi niyang ipa-check sa, sa dentist para malaman kung ano yung pwede niyang gamitin. Baby teeth pa naman siya. So, yan. Tiny Buds. Lalagay ko sa link. Lalagay ko yung link sa description box. Ayan. Brush na, baby. Oh. Akin na. Ayaw mo? Akin na. Ay. Oh. Brush pa? Akin na. Hindi daw. No? Oh, brush yung baby. Ayan guys, so gusto ko lang palang i-share sa inyo yung na si mama ko ay na-approve ng Japan visa application for multiple entry for 5 years. Ayan. So akala namin lahat ay single entry lang siya kasi most of the posts ng mga senior citizens or doon sa Facebook page na Japan for Dummies, most, I think, if not most, karamihan siguro ng mga nagpo-post kapag senior citizen. Sorry, nandito si Juliana kasi. So, kapag senior citizen, usually yung mga kinukwento nila is single entry lang kahit na pang second time na nag-apply ng Japanese visa. So, luckily, si mama na-approve siya ng multiple entry 5 years Japan visa. And, magkano ba yung binayaran namin for the Japan visa? 500 pesos only. So, nakita nyo naman dito sa ating thumbnail na 500 pesos only. 500 pesos only because naka-promo po siya. And dun tayo sa UHI. Doon kami palagi sa UHI, Universal Holidays Incorporated na travel agency. Nagsasend ng application or nagsasubmit ng application for Japan visa. So, natsyempohan namin last December na merong promo ang Japan visa multiple entry application. So, 500 pesos lang siya. So, I think online siya or sa app in-apply nung sister ko. Tapos, nagbayad na rin siya doon ng yung para doon sa fee na 500 pesos. And then, inasikaso niya yung mga papers ni mama. Ang husband ko naman, si Papa, ang sumama kay mama na isubmit directly sa UHI. Kasi, although nandito kami sa Pampanga, malapit lang naman yung Makati. So, doon na dinirekta na nilang isubmit instead of going to other third-party travel agencies dito sa Pampanga, mas mataas yung magiging charge. So, silang dalawa ni mama yung bumiyahe. Okay, so by the way, ano nga ba yung mga requirements na sinubmit ni mama? Second time na po niya na nag-apply ng Japanese visa. So, yung first time niya, so like us, second time namin nag-apply last year and we were granted 5 years ME. So, si mama, second time na rin niya nag-apply kasi nakapunta na siya ng Osaka, ng Japan last, I think, kung hindi November, December of 2019. Ayun. Nauna silang pumunta and then nagpunta kami, yung last na punta namin ng Japan was March of 2020, before lockdown. So, single entry kami lahat nun, pati si mama naka-single entry siya. Halika nga dito at masyadong ayan. Ayan, dito, sama ka sa vlog. Ayan siya. Ayan po si madam. Ayan. So, ano ba yung mga sinabit ni mama? So, si mama, since senior citizen siya, so wala na siyang work, retired na siya, nag-submit po siya ng COE or Certificate of Employment na kinuha namin. Nakinuha niya sa sales ko kasi doon siya nag-work, doon siya nag-retire. Retired teacher si mama. So, kumuha po siya ng COE. And then, bank cert, so bank certificate, bank statement,
Kasi wala po siyang ITR, so wala siyang income tax return kasi nga retired na po siya. And ADB, yung kanyang ADB, average daily balance, yung kanyang bank cert. Tapos, I think may payment yon. Hindi ko lang sure kung magkano ang payment sa mga. So, depende po yun sa bangko. And then, meron po siyang daily itinerary. So, ginawa ng sister ko yung daily itinerary niya. Kasi kailangan yun po pag nag-apply ka ng visa, ng Japan visa. And then, picture, of course. So, sinama namin si mama magpa-picture nung, I think, Christmas party ni Orion, nung nagpa-picture siya sa Watermart. For yung size na for Japan visa. And then, application letter, of course, yung application letter, and then yung ME form. So, yung ME form, I think doon nanggaling sa UHI din. So, dinownload ng kapatid ko, and then, yun, finilapan nila. And then, meron po tayong cover letter. Sa cover letter po ay i-explain niyo kung bakit wala kayong ITR, kung wala kayong ITR. So, since senior citizen, mostly naman ng mga seniors retired na, and then, explain niyo lang bakit kayo walang ITR. Obviously, dahil nga retired na kayo. Tapos, yung request. Bakit kayo nagre-request ng multiple entry visa? Ang ginawa ng sister ko doon sa application, doon sa request ng ME, multiple entry, ay diniscuss niya. Sinabi niya po, halos, naging specific po siya. So, naging specific siya kung kailan pupunta si mama, kung kailan gustong pumunta ni mama, kailan siya babalik ulit ng Japan. Kaya nga, multiple entry ang nire-request namin kasi to avoid the hassle of applying for Japanese visa, single entry every time. Ay, sorry guys, nagwawala na ako si Juliana. Ayan, pinadede ko muna. Sobrang ingay-ingay, hindi ako makapag-vlog. Ayan. Anyway, ayun nga. So, kailangan maging specific po kayo sa inyong cover letter kung bakit gusto nyong mag-request for multiple entry Japan visa. Yun ang sinasabi. Kasi gas-gas na daw yung reason na gusto mong pumunta sa Japan na ma-experience mo yung iba't ibang season, diba? Yung winter, summer, ganyan. Fall, autumn, ayan. So, yun ang mas magandang gawin daw ngayon kapag nag-a-apply ng ME. And then, naalala ko pala, sinama din pala ng sister ko yung photocopy ng, scanned passport namin with multiple entry Japan visa. So, nandoon yung sa akin, and then nandoon din yung sa sister ko. So, para lang, as a proof, na may makasama siya kasi syempre senior citizen nga, so proof na gusto niyang pumunta ng Japan kasama namin, tapos nilagay din niya na gusto niyang pumunta ng Japan with grandchildren, ganyan, and with my daughters or with my kids, ganyan. So yun yung mga nilagay. Kailangan lang maging specific daw po kayo if you want to if you intend to apply for multiple entry na Japan visa. At tapos, ayun nga, nung na-receive na ng sister ko, siya kasi ang naka-receive, medyo naipit kasi I think before Christmas, nagpunta si husband ko, si Papa at saka si Mama sa UHI nung sinabmit nila. Maaga sila nagpunta nun. And then, medyo naipit tayo ng holidays. So, December 27, nag-update sa app na-file na sa embassy. Or, tama ba? 27? Yes, December 27, nag-update sa app na-file na sa embassy yung application ni Mama. Ayun, wala na naman si Gianna. Tapos nandumete. Ayan, and then, after that, ay, may gatas. Nagkaroon ng milk yung damit ko. Ayan, anyway, after that, so, nung okay na lahat, pina-courier kasi nila. So, they paid, I think, 200 pesos for LBC courier para i-deliver na lang. Hindi na sila babalik sa Makati to pick up sa, sa embassy, sa UHI. So, December 30, nandito na siya sa LBC, dito sa San Fernando, sa Pampanga. Nasa delivery hub na siya. Kaya lang, since holidays, so, na-receive siya ng January 2. So, January 2, na-receive na ng sister ko yung passport ni Mama with the multiple entry Japan visa. So,
Baka ba naman to, ma? Hindi naman siguro. Kasi, ayan. Kasi, hello, mama. Yes, sir. Eh, Diyos ko, Lord. Ano kaya yung bago ni mama? Diyos ko, Lord. Saan? Hala, wala. Hala. Totoo ba? Ma, to. Na-deny. Bago. Wala naman papel. Hala. Ay, bakit pala? Walang visa. Single entry. Mama, multiple ka! Ang galing-galing mo! Ayan. So, anyway, you can always watch yung previews na vlog ko about Japan visa. Yung last year na ginawa ko kasi nga nakapag-apply kami last year pa. January. Naabutan din kasi namin yung promo. I think that was 450 pesos if I'm not mistaken. Kung hindi 450, 499, mga ganon. Yung nakuha ni Papa na promo ng UHI. Kasi, lagi yan kapag may mga nagpo-promo. Kasi naka-follow kami dun sa page nila sa Facebook. So, nakikita niya. And, luckily, yung passport sa mga bata bago. Kasi si Gianna, bago pa lang yung passport niya. Tapos, si Orion at saka si Kuya Yale, yung passport nila, bagong renew. So, ayun. Bali, yung sa amin ni Papa, naka 10 years naman na. Bago rin, sabay ata kami ni Papa nun. Kalimutan ko na eh. Pero yun. So, lahat. Yes. Ayun. So, ayan guys. If meron kayong questions, comment down below. And good luck kung gusto niyo mag-apply for Japan visa. Good luck sa inyo. Yun. Comment lang kayo. If you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing and like this video. See you on our next video. Bye!